Senator Robin Padilla, muli na namang binuhay ang dugo ng mamamayang Pilipino na hindi pabor sa mga Duterte. Ito ay matapos mabadtrip si Robin kay Senator Joel Villanueva dahil lamang tutol ito sa pagbasura ng impeachment case laban kay BP Sara. Bukod pa riyan ay nagbitiw rin ng pahayag ang senador na kahit umano sunugin siya ay mangangamoy Rodrigo Roa Duterte siya. Mga aksyon at pahayag na tila ay nabili na ng mga Duterte ang kanyang kaluluwa at dahil sa asal na ito ni Robin Padilla ay tila nga nagiging katawa-tawa na lamang siya para sa iba dahil ang kanyang mga argumento sa masiselang usapin gaya nito ay maituturing ng walang kwenta at sa kauna-unahang pagkakataon nga ay may nabad trip na isang senador na tila ay nais manapak ng kapwa senador dahil lamang sa matalinong paggawa ng argumento sa isang resolusyon na isinusulong ng kanyang kapartido. Sa napakahabang kasaysayan kasi ng pagdinig sa Senado, kadalasan ang mga nag-aaway ay nagsisimula sa mga pasaring o direktang pangiinsulto ng mga kapwa senador. Subalit sa pagkakataong ito ay walang pagpapasaring o pangiinsulto ang ginawa ni Villanueva para mabadtrip ang senador na kapag sinunog mo ay mangangamoy Rodrigo Roa Duterte. Kaya naman dahil dito ay mas madaling nangingibabaw ang argumento ng mas maraming Pilipino na walang kwenta ang ipinaglalaban ng kampo ni Duterte sa kasong ito dahil binibigyan ng imahe ni Robin Padilla kabilang ng ni Bato de la Rosa at si Bongo na tila ay nahawa na nagsabing hindi naman nakakain itong impeachment. Ito ang tatlong senador na lantarang nagpapakita na ang kanilang serbisyo ay nakatuon sa mga Duterte at hindi sa mamamayang Pilipino. Dahil bakit mo gagamitin ang salitang nakakain ba ang impeachment kung ang prosesong ito naman ang magsisilbing balanse ng katarungan sa mga kwestyong hindi masagot ng inaakusahan? Ang lagay ba dahil hindi nakakain ang impeachment ay pwede nang mawalan ng pondo ang gobyerno nang hindi nalalaman ng taong bayan? Bakit takot ang kampo ng mga Duterte sa impeachment kung wala naman silang kasalanan? Bakit hindi masagot noon ng BP ang mga katanungan ng Kongreso na humantong sa paghahain ng impeachment case laban sa pangalawang Pangulo? Hindi ba't mas mainam na isiwalat ni BP Sara ang katotohanan? Lalo na kung maisisiwalat niya ang sinasabi ng kanyang mga supporters na malalantad ang mas malaking korupsyon sa pamahalaan na di umano ay kinabibilangan ng House of Representatives at ng Pangulo. Dahil kung totoo ito, ay napakalaking bagay nito para sa mga Pilipino dahil hindi naman importante kung sino ang tatamaan sa paglilitis na ito dahil ang mas importante ay mabigyan ng leksyon ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno upang huwag ng pamarisan at hindi na makabalik pa sa pwesto kaysa gumawa ng mga walang kwentang argumento para makuha ang loob ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Dahil sa totoo lang, ang mga argumento ng ilang senador gaya ni Robin Padilla at Bongo ay malinaw na magdudulot lamang ng kahihiyan sa matatalinong taga-suporta ng dating Pangulo dahil ang mga salitang binitiwan ng mga ito ay tila hinugot pa sa lumang baul sa panahon ni Lapu-Lapu na nagpapakita para sa mas nakakaunawang mga Pilipino na tila ay wala na silang matinong dahilan para ipagtanggol ang kanilang amo dahil malinaw na ipinapakita nila na sila lamang din ang naglilingkod para sa mga sarili nila. Kaya't kung ibinoto mo si Robin Padilla ay hindi ka dapat mahiya dahil sa pamamagitan ni Robin Padilla ay nabulabog ang katahimikan ng Senado kung kaya't nalantad na mas mahalaga sa kanila ang partido kaysa gampanan ng kanilang tungkulin para sa bawat Pilipino. Kung wala kasi ang gaya ni Robin Padilla sa Senado ay malamang magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin mauunawaan ng ibang Pilipino na mas mahalaga pala para sa kanila ang partido kaysa sa katotohanan para sa mamamayang Pilipino. Kaya't malaking bagay talaga si Robin sa Senado dahil sa ugali niyang pabigla-bigla ay mas madaling lumalabas ang nooy pinagsisikapang itago ng ilang mga senador sa mga simpleng tao. Kaya't hindi tayo binigo ni Robin Padilla dahil alam naman nating lahat na prangka ito at walang preno, hindi gaya ng ilang senador na dahil sa sobrang talino ay tahimik na nalulusutan ang kanilang sariling interes at mga gusot sa gobyerno. Kaya't kahit gaano pa maka-Duterte si Robin Padilla ay siya rin mismo ang nagbibigay ng masamang imahe sa partido nila dahil sa taas ng kanyang kumpiyansa
Gaya noong siya pa ang tinaguriang bad boy sa pelikula. Kaya't sa kabila ng pagiging tapat na tagasunod ni Duterte, ay tila nagsisilbi rin siyang tagasira ng kanyang imahe. Kaya't sa isang banda, ang kanyang mga gawa ay tila maituturing na anti-Duterte na. Gayunpaman, dahil mayroon pa ring matatalinong mga senador ang nasa panig ni Duterte, gaya ni Alan Peter Cayetano, ay malinaw na nagagawa nito ng paraan na madelay ang impeachment laban sa pangalawang pangulo. Gayunpaman, kahit pa maibalik nila ang kaso sa mababang kapulungan ng Kongreso, ay hindi pa rin ito madaling maibabasura kung walang mangyayaring trial sa impeachment case laban sa pangalawang pangulo, dahil mangangahulugan ito na wala nang silbi ang ating gobyerno, lalong-lalo na ang Senado. Isang bagay na maaaring magdulot sa pag-aalab ng damdamin ng mga Pilipino, na maaaring magtulak sa nakararami na lumikha ng malawakang protesta dahil sa malinaw na kawalan ng aksyon ng ating gobyerno. At sa paraang ito ay tiyak na lalakas ang kapangyarihan ng mga aktivista sa bansang ito na maaaring humantong sa pagpapabagsak ng ating gobyerno. At kapag nangyari ito, ay mas madaling magagamit ng China ang kanilang impluwensya sa bansang ito upang ihalal ang kanilang mga aso sa gobyerno. At bagamat malapit ang mga Duterte sa China, ay maaari silang magsilbing alay o sakripisyo para sa kanila, dahil kung magkakaroon ng mga protesta na kasing dami o kasing lakas ng nangyari noon sa EDSA, ay maaaring suportahan ng China ang ilang grupo ng mga aktivista. At sa ganitong paraan, kung muling may makapapasok sa pamahalaan na may utang ng loob sa kanila, ay mas madali na nilang maitatago ang kanilang koneksyon sa mga susunod na opisyal ng ating gobyerno. Kaya't wala talagang maidudulot na mabuti para sa pamahalaang ito kung magtatagumpay sila na ibasura ang impeachment case laban sa pangalawang pangulo. Kaya't bagamat tila nakalilito para sa iba ang tila ay pagpapasa-pasa sa impeachment case ng pangalawang pangulo, sa huli ay hindi pa rin nila maiiwasang tumawid ito sa susunod na kongreso, dahil para lamang itong kaso ni Duterte sa ICC, kung saan ang halos lahat ng taga-suporta nito noon ay hindi naniniwalang makukuha ng ICC ang dating pangulo. At gaya rin noon ay ipinahiwatig ng pangulo na hindi nito susuportahan ng ICC laban sa dating pangulo. Subalit sa huli ay nasa ICC na ang dating pangulo. Kaya't bagamat nakahanap ng legal na solusyon si Cayetano para muling ibalik sa mababang kapulungan ng Kamara ang impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo, ay tiyak na malinaw din sa kanya na hindi ito magdudulot sa tuluyang pagbasura ng kaso. Subalit sa pamamagitan nito ay naipapakita niya sa mga Duterte at mga supporters nito na kahit papaano ay may nagagawa siya para sa mga Duterte sa kasong ito. Subalit malinaw na wala nang makapagpapabasura pa sa kasong ito, dahil ang isang impeachment na walang trial ay maaaring makasira sa tiwala ng sambayanang Pilipino, dahil ang impeachment ni Sara ay para sa sambayanang Pilipino upang malaman ng sambayanan ang katotohanan kung sino-sinong politiko ang nasasangkot sa korupsyon na ito. At hindi naman importante kung madawit ang pangalan ni Martin Romualdez o ng Pangulo, basta't mapatunayan lamang ang akusasyon, ay mas makabubuti ito para sa lahat ng mga Pilipino.